Naranasan mo na bang mag-react ng padalos-dalos? Magsabi ng hindi mo naman dapat sabihin, gumawa ng isang bagay na agad mong pinagsisihan, at pagkatapos ay hindi ka na matahimik sa kaiisip. Sana nag-isip muna ako. Sa mundong pinangungunahan ng emosyon kaysa rason, kung saan mas inuuna ng mga tao ang pumili ng panig kaysa umunawa, ang kakayahang huminto sandali at mag-isip ng malinaw bago kumilos ay isang bihirang biyaya. And ito ay isang bagay na maaari mong ibigay sa iyong sarili. Ito mismo ang inihahanda sa atin, tahimik ngunit matiyaga, ng isang sinaunang filosofiya sa loob ng mahigit 2,000 taon. Ang Stoicism, na minsang naging gabay ng mga emperador at mandirigma, ay hindi nagtuturo kung paano kontrolin ang mundo. Itinuturo nitong kontrolin mo ang iyong sarili. Tinutulungan ka nitong manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Mag-isip ng malinaw kahit puno ng emosyon. At higit sa lahat, gumawa ng mga desisyong batay sa rason at hindi sa bugso ng damdamin. Kung ito ang uri ng taong nais mong maging, ang 7 tips sa video na ito ang perpektong panimulang punto. Una, linawin ang pangunahing issue. Isang karaniwang pagkakamali ng maraming tao kapag may kailangang desisyonan ay ang padalos-dalos na pagkilos. Parang bomberong sumasalpok sa apoy nang hindi pa alam kung saan talaga nagsimula ang sunog. Tumatalon sila sa bagong dieta, nagpapalit ng trabaho, bumibili ng online course, lahat yan ng walang linaw. Ang tanging malinaw sa kanila ay ang emosyonal na pagtulak sa likod nito. Pagkabalisa, pagkabagot, pagsisisi, o takot na maiwanan. Pero sa diwa ng Stoicism, walang dapat gawin hanggat hindi mo pa malinaw na naiintindihan kung ano talaga ang hinahabol mo. Ilan lang ang masayang sa oras kaysa sa mabilis na pag-akyat sa hagdan, tapos saka mo lang mapagtatanto na nakasandal pala ito sa maling pader. Ang akala nating mga layunin ay madalas na mga anino lang, baluktot na refleksyon ng ating ego. Maaring sabihin ng isang tao na gusto niyang pumayat para maging malusog, pero ang totoo, gusto lang niyang humanga ang iba sa kanya kapag sinuot niya ang lumang bestida. Hindi masama ang layuning yan, pero nakaliligaw kung iniisip mong tungkol ito sa kalusugan. Parang paglilinis ng lente bago ka tumingin, ang paglinaw sa pangunahing issue ay hindi lang unang hakbang, ito ang pinakapundasyon. Kapag hindi mo ito ginawa, lahat ng desisyon mo kasunod ay puro panghuhula na lang. Isipin mong naiisip mong bumili ng bagong sasakyan. Sinasabi mo sa sarili mo, kailangan ko ito para makapasok sa trabaho. Pero kung hihinto ka sandali at tanungin mo, para saan ko ba talaga kailangan ng sasakyan? Maaring magulat ka sa sagot. Baka naman 5 kilometro lang ang biyahe mo kada araw, kadalasan sa loob lang ng syudad, at madalas ay mag-isa ka lang sa loob. Bakit bibili ng malaking SUV na malakas sa gasolina kung ang dahilan lang ay para magmukhang propesyonal? Baka mas akma sa pangangailangan mo ang isang maliit na hatchback. Pero maraming tao ang gumagastos ng daan-daang libo, minsan milyon, para lang makuha ang pag-apruba ng iba. Tapos mababaon sa utang buwan-buwan dahil hindi man lang nila naitanong, ano ba talaga ang gusto kong makamit dito? Ang pagtatanong ay isang makapangyarihang kasangkapan. Pero hindi lahat ng tanong ay nakakadala sa katotohanan. Ang mga mabubuting tanong ay malalim. Imbes na, ano ang pinakamabilis na paraan para pumayat ng 5 kilo? Itanong mo, anong klaseng pamumuhay ang magbibigay sa akin ng sapat na enerhiya para magawa ko ang pinakamainam kong trabaho araw-araw? At kaya ko ba itong panatilihin? Ang malinaw na tanong ay parang flashlight sa loob ng madilim na kuweba. Hindi lang nito ipinapakita ang daan, kundi pati na rin ang mga patay na dulo. Ang pangmatagalang tagumpay
ay bihirang nagsisimula sa paano ako mananalo, kundi sa anong laro ba ang nilalaro ko at bakit ko ito pinili. Ang Stoic na pag-iisip ay hindi malamig. Ito ay matatag at malinaw. Kapag ang isang Stoic na pilosopo ay humaharap sa isang desisyon, hindi siya agad nagpaplano. Humihinto muna siya at sinusuri ang motibo niya. Ginagawa ko ba ito dahil tunay ko itong nais o dahil may kinatatakutan ako? Sa panahong laging ipinaalala ng social media kung gaano tayo naiiwan, ang manatiling totoo sa sarili ay isang tunay na gawa ng tapang. Ang pagpili ng plant-based diet para sa kalusugan ay isang bagay. Ang pagpili nito para lang makapag-post ng healthy lifestyle sa Instagram ay ibang usapan na. Subukang isulat ang 3 panloob na dahilan kung bakit gusto mong magbago. Halimbawa, magpalit ng karera. Maaring ganito, gusto kong lumago, gusto kong mahamon, gusto ko ng mas dynamic na kapaligiran. Pagkatapos isulat mo rin ang 3 panlabas na dahilan. Walang nakakaintindi sa akin sa kasalukuyang trabaho. Lahat ng kakilala ko ay nagpapalit na. Natatakot akong magmukhang stagnant. Kapag malinaw mong nakita ang parehong panig, malalaman mo kung ikaw ba ay ginagabayan ng panloob na layunin o ng panlabas na pressure. Hindi naman laging mali ang mga panlabas na motibo, pero kapag sila ang nangingibabaw, mas malamang na mawalan ka ng saysay kalaunan. Walang nagtuturo sa atin kung paano mag-isip. Kadalasan, automatic tayong nagre-react, parang pagtaas ng kamay para sa lagi ng isang bagay na paparating. Pero ang critical thinking ay sinasadya. Ito ang sining ng pagbagal, pagsuri, at pagtanggal ng mga patong-patong na dahilan sa likod ng layunin mo. Para makapili ng tama, kailangan mo munang matutong magtanong ng tama. At para makatanong ng tama, dapat alam mo kung ano talaga ang hinahanap mo. Isang halimbawa si Howard Schultz, ang taong nag-transform ng Starbucks mula sa isang kumpanyang nagbebenta ng coffee machines tungo sa isang global cafe empire. Ang nagtulak sa kaniya ay hindi ang tanong na paano tayo makakabenta ng mas maraming kape, kundi ano ba talaga ang hinahanap ng mga tao kapag pumapasok sila sa isang cafe? Ang sagot, hindi lang kape, kundi isang ikatlong tahanan. Hindi bahay, hindi trabaho, kundi isang lugar kung saan nararamdaman nilang konektado at panatag. Hindi produkto ang hinabol niya. Tinugunan niya ang isang tunay na pangangailangan bilang tao. Kaya, ano ba talaga ang hinahabol mo? Nilulutas mo ba ang isang totoong problema o pinapakalma mo lang ang panandaliang damdamin? Kung hindi ka sigurado, huwag munang kumilos. Linawin mo muna. Parang isang bihasang manggagawa na dahan-dahang pinakikinis ang salamin, matiyaga, eksakto, hanggang ang refleksyon ay maging malinaw at totoo. Bawat matinong desisyon ay nagsisimula sa isang matinong tanong. At kapag alam mo na kung ano talaga ang hinahanap mo, doon pa lang nakatayo ang matibay na pundasyon para sa susunod na hakbang. Ang mangalap ng tamang impormasyon, ngayon may malinaw ng paningin at balanseng pag-iisip. Pangalawa, tipunin ang lahat ng mahahalagang impormasyon. Isa sa pinakadinikdik na patibong ng modernong pag-iisip ay hindi kakulangan ng impormasyon, kundi ang pagkalunod sa napakaraming impormasyon, pero karamihan ay hindi naman mahalaga. Hindi tayo nauuhaw sa gitna ng disyerto. Nalulunod tayo sa dagat ng datos. Sa mundong halos lahat ay tila mahalaga, itinuturo ng Stoic mindset na huminto at itanong sa sarili, tinutulungan ba talaga ako ng impormasyong ito na mas malinaw na makita ang issue? Iyan ang ikalawang hakbang
sa pagpatalas ng kritikal na pag-iisip. Ang matutong mangalap ng tamang impormasyon. Ang talino ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa pag-alam kung ano lang ang kailangang malaman at pag-aalis ng lahat ng labis. Ang mga Stoic na pilosopo ay hindi naghahanap ng kaalaman para mang-impress. Naghahanap sila ng kaalaman para makakilos ng may karunungan. Noong isinulat ni Marcus Aurelius, "Kung may makakapagpakita sa akin na mali ang iniisip o ginagawa ko, ikagagalak kong magbago sapagkat ang hinahanap ko ay katotohanan at walang sino mang tunay na nasaktan dahil dito." Hindi niya tinutukoy ang filosofiya bilang isang larong pangluhiya. Para sa kanya, ito'y kasangkapan sa pagharap sa buhay. Hindi tayo naghahanap ng impormasyon para lang kumpirmahin ang paniniwala natin, kundi para magkaroon ng tapang na magbago kapag ang katotohanan ay nagtuturo sa ibang direksyon. At para magawa iyon, kailangan nating paliitin ang saklaw. Isipin mong nagpaplanong magpalit ng karera. Hindi sapat ang pag-scroll sa ilang TikTok tungkol dito para lang makita kung interesting ba ito. Kailangan mong tukuyin ang landas mo. Anong larangan ang lilipatan mo? Bakit? Ano ang pumipigil sa iyo? Sa pamamagitan lang ng malinaw na mga tanong mo, matutukoy kung saan ka dapat maghanap. Mga ulat tungkol sa job market, karanasan ng mga taong nag-transition sa parehong field, at mga insight mula sa mga recruiter. Sa ganitong paraan, maiiwasan mong mahulog sa bitag ng marami. Ang pag-aakalang pananaliksik na ang ginagawa nila, pero ang totoo'y habol lang nila, ay views at likes. Pagkatapos, kailangan ng balanse. Huwag umasa sa isang uri lang ng source. Hindi puro academic paper lang o puro personal na kwento lang. Kung nag-aaral ka tungkol sa mindfulness meditation, ang scientific study ay nagbibigay ng datos. Ang video ng isang monghe ay nagtuturo ng presensya at paghinga, at ang personal na kwento ng isang taong nakarecover sa trauma ay nagbibigay ng lalim at damdamin. Ang impormasyon ay hindi lang naninirahan sa mga laboratorio. Nasa gitna ito ng datos at karanasan. Pero ngayon, may bagong panganib, bias sa pinanggagalingan ng impormasyon. Ang taong nagbebenta ng resume course ay palaging may research na nagpapatunay na ang CV ang susi sa pagkuha ng trabaho. Ang mga supplement seller ay may mga siyentipikong pag-aaral na sakto lang na pabor sa produkto nila. Ang isang Stoic ay hindi basta-basta naniniwala, pero hindi rin agad-agad tumatanggi. Marunong silang magbasa sa pagitan ng mga linya at magtanong, sino ang nakikinabang sa impormasyong ito? Isa ba itong objetibong katotohanan o isa lang madaling tanggapin na convenient truth? Dito na mahalaga ang pag-oorganisa ng impormasyon. Huwag umasa sa memorya mo lang. Gumamit ng charts, mind maps, o kahit color-coded sticky notes para paghiwa-hiwalayin kung alin ang fact, opinion, o emosyon. May isang negosyante na nagsabing, bago siya magdesisyon sa isang investment,
Gumagamit siya ng simpleng chart na may 4 na column: pinagmulan, uri, kredibilidad, posibleng epekto. Mukhang basic pero epektibo. Ang malinaw na pag-iisip ay nagsisimula sa malinaw na tala. Pero higit sa lahat, panatilihin ang stoic mindset habang nangangalap ka ng impormasyon. Huwag kang maging sobrang sabik sa kaalaman na kahit anong tila tamang pakinggan ay agad mong kinakapit. Ang taong sinanay sa stoicism ay tumatanggap ng impormasyon ng may kababaang loob at handang bitawan ito kapag hindi na ito totoo o kapaki-pakinabang. Ang karunungan ay hindi tungkol sa pagiging palaging tama. Ito'y tungkol sa kakayahang bitawan ang isang ideya kapag hindi na ito nakatutulong, tulad ng isang hiker na tinatanggal ang bigat sa kanyang backpack habang paakyat ng bundok. Pag-isipan mo, ilan na bang desisyon mo ang naapektuhan lang ng isang clickbait headline, isang maikling video, o isang review na hindi mo man lang na-verify? Talaga bang alam mo kung bakit mo pinaniniwalaan ang mga pinaniniwalaan mo? At higit pa roon, may tapang ka bang baguhin ang paniniwalang iyon kapag napatunayang mali? Tingnan mo si Ray Dalio, ang kilalang investor. Bukas siyang pinupuna ng kaniyang sariling team, hindi dahil kulang siya sa kumpiyansa, kundi dahil alam niya ang limitasyon ng sariling pananaw. Iyan ang kritikal na pag-iisip sa aktwal na aplikasyon at purong stoicism sa gawa. At kung iniisip mong, paano ko malalaman kung sapat na ang impormasyon ko para magdesisyon? Heto ang simpleng panukat. Kapag kaya mo nang makita ang issue mula sa 3 magkakaibang anggulo, naiintindihan mo ang parehong panganib at benepisyo, at hindi ka na ginagabayan ng bugso ng damdamin, iyon ang senyales na handa ka na. Doon pa lang magiging makabuluhan ang susunod na tanong. Ang mapa bang ito ay tumutugma sa realidad? At itinatanong ko ba ang tamang tanong sa simula pa lang? Diyan magsisimula ang susunod na hakbang. 3, magtanong ng malalim. Naranasan mo na bang maging sigurado sa isang desisyon, pero isang maliit na detalye, isang numero, isang tanong na hindi mo inaasahan, ang nagpaguho sa lahat, parang domino? Ang sandaling iyon ay hindi kabiguan. Isa itong palatandaan na hindi mo na itanong ang tamang mga tanong. Sa stoic na pananaw, walang puwang ang emosyonal na panghuhula. Ang kritikal na pag-iisip ay hindi tungkol sa panalo sa argumento. Ito ay tungkol sa pagtingin sa mga bagay ng eksakto, kung ano sila, hindi sobra, hindi kulang. At ang pinakamatalas na kasangkapan dito, ang sining ng pagtatanong. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius, mapait ba ang pipino? Itapon mo. May tinik ba sa daraanan mo? Umiwas ka. Iyon lang ang kailangan mong malaman. Tunog simpleng payo, pero sa likod nito ay isang isipang matalim na parang labaha. Hindi niya tinanong kung dapat bang mapait ang pipino. Ang tanong lang niya, mapait ba? Yun lang. Kapag tinanong mo ang tamang tanong, malinaw na ang sagot. Ang problema, karamihan sa atin ay namumuhay ayon sa reflex, hindi sa pagninilay. Isang clickbait na pamagat, isang makinang na estadistika, isang nakaaantig na kwento, tumango na lang tayo. Pero para sa isang stoic na palaisip,
kailangang dumaan ang bawat impormasyon sa 3 tarangkahan. Makatuwiran ba ito? May matibay bang ebidensya? May kaugnayan ba ito sa sinusuri ko? Hindi ito matinding pagdududa. Ito ay intelektuwal na kababaang loob. Ang isang matalinong tao, hindi basta-basta nagtitiwala kahit sa gusto niyang paniwalaan kung hindi ito masusing sinusuri. Isipin mong nagbabasa ka ng artikulo na nagsasabing kaya raw pataasin ng isang herbal na tsaa ang memorya ng 30%. Marami ang agad bibili. Pero ang isang taong gabay ang stoic na pag-iisip ay magtatanong, ikinumpara sa ano? Sa anong grupo ng tao ito epektibo? Gaano katagal ang isinagawang pag-aaral? Naulit ba ang resulta? Sino ang nagpondo sa pananaliksik? Sa pagbabagong anyo ng impormasyon tungo sa mga tanong, nakagagawa ka ng mental na panala. Matulis at matibay, kaya nitong salain ang anumang hilaw na konklusyon. Ang mga tanong ang nagsisilbing angkla mo sa gitna ng ingay ng mundo. Kapag nakatanggap ka ng makintab na promo email, huwag agad magtanong ng, bibilin ko ba ito? Sa halip, tanungin mo, mapagkakatiwalaan ba talaga ang nagpadala? Anong maliit na detalyeng hindi ko pa nababasa? Kapag nagre-repaso ng sales report, huwag lang tumingin sa average. Tanungin mo, naapektuhan ba ito ng isang outlier? Representatibo ba ang laki ng sample? Habang mas marami kang tinatanong, mas maraming nakatagong katotohanan ang iyong matutuklasan. Isa sa pinakamakapangyarihang teknik, sadyang maghanap ng mga counter-example. Mag-isip na parang siyentipiko. Huwag lang itanong, totoo ba ito? Kundi, kailan kaya ito pwedeng hindi totoo? Halimbawa, may fitness program na nangangakong papayat ka ng 5 kilo sa loob ng 2 linggo. Maganda. Pero ngayon, hanapin mo ang mga taong sumunod dito pero hindi pumayat. Baka hindi ito angkop sa kanilang body type. Baka sila ay mga exception. Pero kung hindi mo itatanong, hindi mo malalaman. Ang critical na pag-iisip ay hindi lang para sa akademya o business analytics. Nasa bawat maliit na desisyon ito. Sino ang dapat pagkatiwalaan? Saan dapat mag-invest? Paano tumugon sa papuri o batikos? At para mahasa ito araw-araw, iisa lang ang kailangang kasanayan. Ang lakas ng loob na magtanong ng hindi komportableng tanong. Palagi. Isang ina na napapansin ang pagbagsak ng grado ng anak, huwag agad magalit. Dapat itanong, may pinagdadaanan ba siyang emosyonal na hindi ko napapansin? Ang isang manager na may empleyadong hindi maganda ang performance, huwag agad mag-isip ng termination. Dapat tanungin, may nangyayari ba sa work environment na humahadlang sa pag-unlad niya? Maaaring hindi agad dumating ang sagot, pero ang mismong pagtanong ay nagbabago na ng pananaw. Sa mundong mabilis ang galaw, bihira tayong huminto para magnilay. At ang pagtatanong ng tamang tanong ay isang radikal na kilos ng rason. Hindi para pagdudahan ng lahat, kundi para masiguradong nabubuhay ka sa katotohanan, hindi lang sa bugso ng damdamin. Sanayin ito araw-araw.
Kapag may bagong impormasyon, bago ito paniwalaan, ikalat o aksyonan, tanungin mo ito ng hindi bababa sa 3 tanong. Maging istrikto na parang hukom, maging alerto na parang doktor. Dahil kung hindi mo ito tatanungin, ang buhay ang siyang magtatanong sa iyo sa mas mabigat na kapalit. At kapag bihasa ka na sa sining ng pagtatanong, panahon na para umangat pa, ang matutong basahin ang kahihinatnan ng bawat desisyon. Ang kaalaman sa katotohanan ay hindi sapat. Ang isang stoic na palaisip ay laging tanaw ang maaaring mangyari. Kaya paano mo susuriin ang pangmatagalang epekto ng isang desisyon nang hindi nadadala sa panandaliang pakinabang? Iyan ang leksyong naghihintay sa susunod na hakbang. Ika-4, timbangin ang mga implikasyon at kahihinatnan. Isipin mo ito. Nakatayo ka sa isang silid na puno ng mga switch. Bawat isa ay nagpapailaw. Pero hindi lang isang bombilya ang naaapektuhan. May mga nagpapailaw ng buong hilera ng kumikislap na ilaw. Ang iba naman ay nagpapakilos ng bentilador. Isa roon, maaaring sumabog ang buong fuse box. Ganyan din ang bawat desisyong ginagawa natin. Ang nakikita natin ay ang unang sulyap, ang ilaw, pero sa likod nito may tanikala ng mga kahihinatnan na hindi natin inaasahan. Ang matalas na palaisip na nakaangkla sa mga prinsipyo ng stoicismo ay hindi lang humihinto sa kung gawin ko ang A, mangyayari ang B. Ang tanong niya, ano ang susunod sa B? At pagkatapos niyon, ano pa ang susunod? Madalas tayong natutokso sa kung ano ang madali at agad-agad ang nakalilitaw sa ibabaw ng yelo. Kaginhawaan, aliwalas, mga mabilisang panalo. Pero hindi tayo tinuturuan ng stoicismo na habulin ang magagandang pakiramdam. Tinuturuan tayo nitong silipin ang likod ng anyo at tingnan ang ubod ng mga kahihinatnan. Minsan ay isinulat ni Marcus Aurelius, tanungin mo ang sarili mo sa bawat sandali, kailangan ba talaga ito? Isang simpleng tanong, pero kung tunay mong ipapatupad ito sa bawat kilos mo, mas magiging disiplinado ka, mas tutok, at mas kakaunti ang pagkakamaling magagawa mo. Nakaakit ang agarang gantimpala. Ang 0% interest credit card ay parang sagip sa oras ng kakapusan. Pero ano ang susunod? Mas maluwag kang gumastos, lumalagpas sa budget, at makalipas ang ilang buwan, sisimulan na ang interest, kasama ng stress, presyon, at pakiramdam ng pagkakakulong. Ang akala mong ginhawa, naging lubid sa leeg. Kung may mas malawak kang pananaw, sana ay naitanong mo, saan ko kukunin ang pambayad dito? Paano kung mawalan ako ng kita? At hindi lahat ng kahihinatnan ay tuwiran. May mga pagpiling sa unang tingin ay walang epekto, pero lumalawak ang alon sa paraang hindi natin inaasahan. Halimbawa, bumaba ang presyo ng gasolina. Masaya ka at nakakatipid bawat buwan. Pero tumataas ang konsumo, lumalapot ang trapiko, sumisipa ang polusyon. Kumakalat ang mga sakit sa paghinga,
tumataas ang gastusin sa kalusugan. Ang mga epekto ay maaaring hindi agad kumatok sa pinto mo. Pero darating din yan sa anyo ng pambansang utang o sa ubo ng isang batang mahal mo. Hindi sumusunod ang stoic na pag-iisip sa emosyon o sa opinyon ng karamihan. Kumilos ito na parang estrategista. Laging sinusuri ang mga susunod na mangyayari. Ang isang aksyon ay may kaakibat na panandaliang resulta na magbubunsod ng panibagong epekto na susundan pa ng mas malalim at mas malalayong kahihinatnan. Bawat patong ay maaring mahirap makita, pero hindi ibig sabihin nito na hindi na ito totoo. Subukang iguhit ang mapa ng mga epekto tuwing may mahalagang desisyon kang hinaharap. Minsan, sapat na ang papel at panulat o kahit simpleng mind mapping app para makita ang mga domino bago sila magsipagbagsakan. At kapag nakita mong may negatibong kahihinatnan na hindi na maiiwasan, huwag basta sumuko. Bawasan ito. Halimbawa, nasa mahigpit kang dieta para pumayat pero nararamdaman mong kulang ang nutrisyon mo. Huwag agad huminto. Itanong, pwede ba akong uminom ng vitamins? Dapat ko bang ayusin ang plano? Ang mga stoic ay hindi tumatakas sa hirap. Umaangkop sila at mas lalong tumitibay sa bawat pasyang pinapatalas nila. Muling napatunayan ito ng kasaysayan. Madalas ang hindi inaasahang kahihinatnan ang siyang humuhubog sa kapalaran. Nang inilunsad ng NASA ang Challenger Shuttle, alam nila ang panganib ng rubber seals sa malamig na panahon, pero hindi nila nasuri ang lahat ng susunod na epekto. Ang resulta, trahedya, pagkawala, at malaking dagok sa kanilang reputasyon. Hindi dahil pabaya sila, kundi dahil hindi sila tumingin ng sapat sa hinaharap. Sa sarili mong buhay, natanong mo na ba ang sarili mo ng ganito? Kung gagawin ko ito, ano ang ibig sabihin nito sa loob ng 30 buwan? Sa loob ng 30 taon? Subukan ng isang simpleng kasangkapan, ang 10-10 rule. Kapag nahaharap sa isang desisyon, itanong, ano ang mararamdaman ko tungkol dito sa loob ng 10 minuto? Sa loob ng 10 buwan? Sa loob ng 10 taon? Maaring baguhin ng sagot mo ang susunod mong kilos. Hindi ito banayad na paanyaya. Simula ngayon, tingnan mo ang buhay na parang chessboard. Huwag kang maging manlalarong isang galaw lang ang iniisip. Matutong silipin ang 3, 5, kahit 7 galaw pasulong. Hindi ginagantimpalaan ng buhay ang marunong lang tumugon. Ginagantimpalaan nito ang mga marunong umaninag sa hinaharap. At kung nakarating ka na sa puntong ito, binabati kita. Lampas ka na sa kalahati ng video. Hindi lahat ay may pasensya para mag-isip ng malalim at manatiling matalas sa mundong nalulunod sa distractions at dopamine. Kung may nakuha kang halaga mula rito, pindutin ang subscribe para patuloy tayong maglakbay sa landas ng stoic na linaw at tibay ng isipan. Marami pa ang naghihintay. Huwag kang aalis. 5, tingnan ang pananaw ng iba. Isang karaniwang pagkakamaling madalas gawin ng matatalinong tao
ay ang akala nila'y nakita na nila ang buong mapa dahil lang nakatayo sila sa mataas na burol. Pero ang totoo, bawat pagbabago ng pananaw ay binabago rin ang tanawin. Hindi lang ito leksyon sa heograpiya. Ito'y isang pangunahing prinsipyo ng critical thinking, lalo na kung nais mong linangin ang kalinawang itinataguyod ng pilosopiyang Stoic. Sa panahong ang tama at mali ay madalas kinukulong sa ilang galit na linya sa social media, ang matutong tumingin sa mundo gamit ang iba't ibang lente ay hindi na opsyonal. Isa na itong kasanayang kailangang-kailangan para mapanatili ang malinaw na pag-iisip at malayang pananaw. Naranasan mo na bang mainis sa isang taong sumusuporta sa politikong sa paningin mo ay moral na kabulukan? O kaya'y magtaka sa matalik mong kaibigan na bigla na lang nag-resign kahit mukhang maayos naman ang trabaho niya? Sa halip na isantabi sila at manirahan sa kaginhawaan ng isang panig na pag-iisip, subukang lumagay sa kanilang posisyon. Hindi para sumang-ayon, kundi para umunawa. Baka naman hindi bulag ang taong iyon na sumusuporta sa politiko. Baka pinahahalagahan niya ang pagkakakilanlang kultural, representasyon, o simpleng ang pakiramdam na may nakikinig sa kanya. Hindi ibig sabihin nito na mali sila. Iba lang ang kanilang inuuna. Gaya ng paalala ng mga Stoic, hindi dapat tayong magalit sa mga mukhang naliligaw. Hindi nila sinasadyang gumawa ng mali. Gumagawa lang sila ng tama ayon sa pagkakaintindi nila.